Ang mga pamahiin o superstitious belief sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Pero bago tayo magpatuloy at kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito. Maging sa makabagong henerasyon lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito. Ilang araw na nga lang at matatapos na naman ang taon at gaya ng ibang mga okasyon mayroon din tayong mga sinusunod na mga pamahiin. Kaya't samahan niyo kong isa-isahin ang mga paniniwala at pamahiin nating mga Pilipino sa pagsalubong ng bagong taon. Una, maghanda ng 12 bilog na prutas bilang simbolo ng kasaganaan para sa bawat buwan. Pangalawa, punuin ang bulsa ng mga bagong perang papel at barya at ikalat ang barya sa buong bahay. Pangatlo, gumawa ng malakas na ingay at gumamit ng paputok upang takutin ang mga masasamang espiritu. Pang-apat, magsuot ng polka dots dahil ang kahit anumang bilog ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Pang-lima, tumalon ng 12 beses pagpatak ng hating gabi upang tumangkad. Pang-anim, maghanda ng pansit para humaba ang buhay. Pang-pito, buksan ang lahat ng ilaw sa bahay upang maliwanag ang paparating na taon. Pang-walo, buksan ang lahat ng pintuan, bintana at mga kahon ng lalagyan upang pumasok ang swerte. Pang-siyam, iwasan ang paghugas at pagsuklay ng buhok upang maiwasan din ang malas sa buong taon. Pang-sampo, huwag maglinis o magwalis sa loob at labas ng bahay sa unang araw ng bagong taon upang hindi lumabas ang swerte. Alin sa mga nabanggit na pamahiin ang inyo pang sinusunod? Atin ding laging pakatandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkreto at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong niya. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.